Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin na nakikinig dito sa early morning devotion ng St. Paul United Methodist Church. Pero bago tayo magsimula, samahan niyo muna ako sa isang panalangin. Aming Ama na sa langit, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa mabiyayang umaga po ito na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat po aming Ama sa patuloy na biyaya ng buhay na pinagkakaloob niyo po sa amin. Patuloy niyo nga po kami samahan at gabayan sa araw-araw ng mga gawain namin, Lord. At nawa ang mga salita na aming marinig sa mga oras na ito ay siyang maging gabay po sa amin araw-araw na pamumuhay. Patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, o aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, muli nga po isang mabiyayang umaga sa bawat isa sa atin at ang pagbabasihan ng ating pagninilay-nilayin sa umagang ito ay mula sa Book of Luke, sa Lucas, chapter 24, verses 30 to 35. So, babasahin ko siya mula sa New International Version. 30. When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. 31. Then their eyes were opened, and they recognized him, and he disappeared from their sight. 32. They asked each other, "Were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the scriptures to us?" 33. They got up and returned at once to Jerusalem. There they found the 11 and those with them assembled together. 34. And saying, "It is true, the Lord has risen and has appeared to Simon." 35. Then the two told what had happened on the way and how Jesus was recognized by them when he broke the bread. So, ang Luke 24, ito binasa nga natin, it describes the climax of the road to Emmaus story, diba? So, kung saan during the dinner or the breaking of the bread, dun lang nila nakilala si Jesus. Diba today, pag may mga maganda tayong balita or magandang ganap sa mga buhay natin, diba? May tayong excitement, diba? Something that makes us happy. Diba? Ano usually yung ginagawa natin? Diba? Ang ano na ngayon, ang uso na kumbaga, ang in ngayon ay imamay din natin sa Facebook, diba? O ipopost natin sa X ng tawag ngayon, dati Twitter, or kaya sa Instagram, or gagawa natin ng reels sa TikTok, di ba? Para ma-share natin yung paano mong happiness na meron tayo. Sa binasa natin, dalawang alagad, anong ginawa nila? Naglakad sila pabalik na 7 miles to joyfully share the news of Jesus' resurrection, di ba? Pero alam naman natin, di ba, sa unang bahagi, habang kasabay nila si Jesus na naglalakad papuntang Emmaus, di ba? Dahil sa sobra nilang lungkot, di ba, sa sobra nilang parang pighati, di ba, sa nangyari, hindi nila agad nakilala si Jesus. Parang tayo rin minsan, di ba, pag marami tayong pinagdadaanan, yung tipong lubog na tayo sa dami ng iniisip, mga challenges sa buhay natin, di ba? So, parang nakakalimutan na natin lumapit at tumawag kay Jesus. Kasi ang simpleng salita lamang dito sa ating binasa ay, kung tayo ay namumuhay ng walang relasyon sa ating Panginoon, di ba? Hindi natin nare-recognize ang mga blessings, yung mga biyaya na pinagkakalob niya sa atin. Kasi yun nga, parang nalulunod pa rin tayo sa sarili nating mga alalahanin. Pero dito, when Jesus becomes the host at the dinner and break the bread, doon na siya nakilala ng dalawa, di ba? Ibig sabihin, mga kapatid, kapag hinayaan natin si Jesus na siyang manguna sa ating mga puso, sa pamamagitan ng fellowship, yung pag-aaral ng kanyang mga banal na salita, di ba? Tunay at patuloy na mag-aalab din yung ating mga puso upang patuloy natin isabuhay at ipamalita, i-share, di ba, yung kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating nararanasan. When we encounter kasi Jesus, may nababago sa ating puso, di ba? We are filled with this sense of joy and love na sobra-sobra, kumbaga nag-uumapaw, na parang gusto rin natin i-share sa iba, gusto rin natin madama ng ating kapwa, di ba, yung ganon. But, syempre, bago mangyari yun, we must allow God to open our eyes. So, parang meron dito akong forward na parang i-share kung paano, how to do it. Simply, how to open our eyes. How to allow God to open our eyes. So,
Una-una, invite God in. Diba? Si Cleopas and his companion, diba? Habang naglalakad, diba? Nagpapunta Emmaus, ganyan. They invited the stranger into their home, not knowing that it was Jesus. Diba? So, mga kapatid, if you haven't begun a relationship with God, you will continue to struggle in vain. So, pag wala tayong relasyon sa Panginoon, nandoon pa rin yung paghihirap. So, ang gusto lang ipahiwatig na ating binasa, let's invite God at pakinggan natin ang voice of truth. Second is surrender your expectation. So, lagi, it should be thy will be done. Diba? Let God lead us to a life that is joyous, give joyous to Him. Buhay na karapat-dapat, kumbaga, nagbigay ng papuri sa ating Panginoon. At huwag yung ating mga pansarili lamang na desisyon ang ating panghawakan. Sunod ay seek God's perspective. Kung tayo ay may mga pinagdadaanan or pag-aalinlangan, itong ulit, huwag tayong sa pansarili lamang natin umasa. Balikan natin yung banal na kasulatan, basahin natin yung mga pangako ng ating Panginoon sa atin upang patuloy tayong bigyan ng lakas, ng direksyon, ng tamang direksyon kung paano tayo mamuhay. At higit sa lahat, diba, trust God's timing. God in His perfect discernment did not allow the two disciples to recognize Jesus until the time was right. Diba? Hindi niya hinayaan na mag-suffer sila in grief ng matagal. Hindi rin naman yung parang nagkaroon sila ng parang natigil agad ang discomfort nila na ganong kabilis, di ba? As in right timing. So, ang buod kumbaga natin binasa ay the road to Emmaus, ito binasa natin, is also the core basis of the Great Commission. Ano bang Great Commission in Matthew 28? Go therefore and make disciples of all nations. As we follow and experience Jesus, we are called to share those experiences and work to bring others into His love and grace. So, ang challenge ko sa bawat isa ating mga kapatid is look for an opportunity to share what Jesus is doing in your life with someone. Sa kapamilya man natin, sa katrabaho natin, or it's nangyari nga, kahit sa stranger, in a coffee shop, in a public transport, ganyan. Then ask how you can pray for that person and ask God to help them experience His love in their lives today. Diba? Parang masarap yun yung kung ano yung nararanasan natin, nararanasan din ng iba. Diba? So mga kapatid, yun lang po ang aking may babahagi sa atin sa umagang ito at samahan niyo ako sa isang maikling panalangin. Heavenly Father, thank you. Thank you for sending your Son to us. Thank you for loving us, continue loving us. Thank you for the death and the resurrection that has freed us from all our sins and brought us into your everlasting love and redemption. Help us to share this love with others today in order to help them bring closer to you. In your mighty name, amen.